Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Tungod sa 48th ASEAN Summit, dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordova, way trabaho karong simanaha. Tungod sa linog, mga empleyado ug opisyal sa Cebu City Hall ug Kapitulyo na makwit pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa dakbayan sa Sugbo, pahugtan. Duha ka mga langyaw nga sakay sa motorsiklo na dumbulan, naangol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova, way trabaho subay sa ipahigayon nga ika-48 ka tuig nga ASEAN Summit karong simanaha. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gideklara sa Malacañang isip Special Non-Working Days ang Mayo 6 ngadto na sa Mayo 8 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa lalawigan sa Sugbo subay sa proclamation nga gilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto karong adlaw. Ang maong deklarasyon isip pagsuporta kini sa pagpangandam sa ika-48 nga ASEAN Summit ug related meetings nga ipaygayon sa Sugbo. Kini pagsiguro nga hapsay ug luwas ang tanan nga mga mosalmot sa maong kalihukan nga langkuban sa nagkadaiyang head of state sa 11 ka mga nasod sa ASEAN. Subay ni ini, gimando usab ang pagsiguro sa kahapsay sa sitwasyon sa trapiko sa maong higayon, kinialang sa mas paspas ug hanay nga pagbiyahe sa mga delegates. Gawa sa mga bisita, gikatakda usab ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug First Lady Liza Marcos sa maong mga higayon. Una na nga gipahibaw sa lokal na kagamhanan nga andam kini sa tanang aspeto ilabi na panahon sa emerhensya. Si Maria Helen de la Vega, Director General sa National Organizing Council kon NOC, nagkanayon nga dunay siyam ka mga komitiba nga gitagan-an alang sa tanang panginahanglanon sa ASEAN Summit meetings. Lakip na sa gipangandaman ni ini ang kahimtang sa panahon subay usab sa gimonitor nga low pressure area kun LPA. RV Veloso, CCTN News. National Organizing Committee sa ASEAN Summit mipasalig gagamiton sa saktong pamaagi ang pundo sa gobyerno bisan pa man o gipamub-ana ang face-to-face nga meeting sa Sugbo. Gibutyag kini atol sa pagbukas na sa International Media Center sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Cebu is ready. Kini ang singgit sa mga kadagkuan sa gobyerno karong mubuylo na ang mga kalihukan sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Sumapa sa National Organizing Committee nga andam na ang tanang mga venues kung asa himuon ang mga mahinungdanong meetings tali sa heads of state ug uban pa. Kinibisan pa man og gipamub-an ang gidaghanon sa mga kalihukan isip pagsanong sa kamanduan sa national government tungod sa epekto sa global fuel crisis. Mipasalig ang Director General gikan sa National Organizing Committee nga si Helen de la Vega nga gamiton sa saktong paagi ang pundong giandam sa gobyerno aron may tabo ang mga dagkong kalihukan isip host venue ang Pilipinas gawa sa sustainable development o pagpalambo sa isig ka nasod kung isgutan ang aspeto sa ekonomiya,
Laumang tukion sa meeting ang pagsugakod sa rehiyon human sa global fuel crisis. We are proud to say that we were able to overcome it because we have a good team that handled that particular problem. That's just a typhoon. Then we had subsequently an earthquake. So here in Cebu, I think I can say confidently that we are ready for any contingency. Gibug sa Nosab karong adlaw ang International Media Center sulod sa Mactan, Newtown. Welcome to International Media Center nga nahimutang sa Mactan World Museum dinhi sa syudad sa Lapu-Lapu. Ani ata diri sa dako nga briefing room sa ikaupat nga andana sa Mactan World Center kung diin dinhi mag-abot ang moabot sa 1,000 ka mga journalist sa foreign, national, local media. Apil na ang CCTN 47. Dinhi ang mamahimong sentro sa tanang mga panghitabo o mga mahinungdanong impormasyon nga may labot ang nahimong kasabutan sa mga lider gikan sa 11 ka mga nasod sa Southeast Asia. Gawas sa press briefing area, adunay dakong workstation alang sa mga reporter nga magsuwat sa mga mahinungdanong balita. Kompleto usab sa ubang facilities nga magamit sa pagkatud sa mga mahinungdanong impormasyon gikan sa ASEAN. May pasalig si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez nga magpabiling transparent ang pagkatud sa mga mahinungdanon o kritikal nga kasayuran hangtod sa yanong tao. Subay kini sa tingwa sa ASEAN nga moresulta sa mas konkretong mga lagda ug programa nga hayan mapaymuslan sa kadaghanan. We have all the media liaison officers here. They have a system in place how we draw lots for the pool, and after that, we will share the outcome of those pool coverage. We have pooled broadcast then, so kung napunta na kayo sa International Broadcast Center, doon you can get the feed. Giapi-api nilang Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang tanang mga media nga nag-abot sa IMC. Gihimug-atan nilang mahinungdanon ng hosting sa Sugbo aron mo resulta sa maayong ekonomiya sa lokalidad. We recognize the important role that each of you plays in shaping how this moment is understood across the region and beyond. Through your work, the story of ASEAN and the story of Cebu will reach millions. Beyond the press briefings and deadlines, I invite you to experience the hospitality and the unique character of our people. Ian Navarro, CCTN News. Mga empleyado o opisyal sa Cebu City Hall sa Kapitolyo nituman sa pagpabakwit human sa pagtayog sa magnitude nga 6.1 nga linog niadtong Lunes sa hapon kung kagahapon sa hapon. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Sa diyang natagamtaman ang pagtayog sa yuta niadtong Lunes sa hapon, daling namakwit ang mga trabahante sa mga buhatan sa gobyerno ilabi na sa dakbayan sa Sugbo. Nanggawas ang mga nanarbaho sa Cebu City Hall human nakabatyag sa intensity 1 nga pagtayog sa yuta isip epekto sa magnitude 6.1 nga linog namigo dito sa Eastern Samar. Gisunod sa mga kawani ang gipatumang safety protocols sama na lang sa ilang gibuhat sa nang-aging mga earthquake drill. Samtang gibutang sa hawan nga dapit ang tanang mga trabahante, daling misusi ang mga engineers sa kahimtang sa sulod sa Cebu City Hall. Nasuta nga walay mga dakong pagguba o walay na nga angol human sa pag-igo sa linog. Human nakita nga luwas ang palibot, daling gipabalik ni Mayor Nestor Archival ang tanang mga trabahante sa sulod. Dungan sa nimong mando ngadto sa Cebu City DRRMO nga magpabiling alerto alang sa daling pagresponde kung ugaling na ay mga aftershocks. Samtang nahunong kadali ang regular session sa Junta Provincial Lunes sa hapon subay sa nahitabong linog. Human nakamatikod ang mga board members ug staff sa pagtayog, gisuspend sa una ni Vice Governor Glenn Anthony Soco ang sesyon aron makabakwit sa gawas human nakadawat sa alarma sa Capitol Compound. Gipasusi dayon sa Provincial Engineering Office ang tanang mga buhatan sulod sa Capitol Compound aron masiguro nga luwas nang makabalik ang mga nanarbaho. Human nga ni kalma ang kahimtang sa palibot, daling gipadayon ng session sa Junta Provincial nga luwas. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi gitinguha nga mapalambo ang scholarship program sa pagpasayon sa proseso nga kini makuha nga subsidy sa mga benepisaryo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Nipahigayon og consultative workshop ang syudad sa Mandawi, tali sa mga opisyal sa dakbayan, mga representante sa mga tunghaan ug mga scholar sa syudad. Kini aron hisgutan ang scholarship program sa Mandawi kung unsaon pa nga mapalambo ang proseso. Gipangayo ang ilang mga habig o kung unsa man ang ilang mga hagit nga nasinati. Sa habig sa mga estudyante, gipadayag ang kalisod sa pagkuha sa reimbursement, hilabi na katong nagtungha sa public colleges ug university nga libre ang tuition. Kung pila lang ang resibo nga matigom, maulang ang taplan sa syudad basta dili malapas sa gitagana nga subsidy. Mato ni Attorney Gonzalo Maligon Jr. ang city administrator nga tungod sa maong sistema, aduna lang siya mapirmahan nga tag 3,000 pesos. Ang scholarship program nagtanyag og 17,000 pesos matag semester o 34,000 pesos matag tuig pinaagi sa reimbursement. Improve ang atong scholarship system kay katong una niya nakitaan nga nganong reimbursement man hasol kay sa mga estudyante nga supposedly 17,000 yang uban dili kaabot og 17,000 kay mo problema sa resibo ana ba, so ang gusto sa mayor unta nga ihatag lang ng subsidy in full ang 17,000. So how do we do that mo nang diha nagsugod. Gusto karon sa syudad nga ihatag na tibuok ang gitagana nga subsidy alang kanila ug minusan ang proseso sa pagkuha niini. Kung niya makapirma ko mga voucher say nga 2,000, 1,000 ka pen, lagi kayo. That's the di niya ma-maximize sa 17,000. Sa mga naka-avail og free tuition sa mga state U or national scholarship na daan, kay di naman sila mobayad sa eskwelahan. Mo na ang problema niya, feeling na mayor nga murag inequitable ba. Kung unsa man ang masabutan, istoryahan kini nila ni Mayor Tadeo Junki Uano kung aduna bay kinahanglan usbon sa city ordinance o pagpatuman lang og administrative action ang gikinahanglan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Vice Presidente Sara Duterte nabalaka sa pamahayag sa mga magbabalaod bahin sa dangatan sa reklamong impeachment bato kaniya. Apan nagpabilin ang iyang focus o maabot nga 2028 presidential elections. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Gikabalakan ni Vice President Sara Duterte ang lain-laing pamahayag sa mga magbabalaod bahin sa gidangatan sa reklamong impeachment bato kaniya. Atol sa iyang pagbalik sa dahig Netherlands, nakita ni Duterte nga pasagdaan lang sa yanong tawo ang panahom sa reklamong giatubang niya. Apan nabantayan niya nga halos naniguro matud pa ang mga magbabalaod nga ma-impeach siya sa pwesto tungod sa reklamong pagpangawkaw sa panudlanan, pagpangbudhi sa pagsalig sa katawhan o pagpanghulga sa liderato. Gikatakdang aprobahan o ibasura sa tanang mga sakop sa Kongreso ang committee report bahin sa House Justice Panel sunod simana o posibleng maduso na kini ngadto sa Senado isip impeachment court. Nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? No comment ang Vice Presidente sa dihang gikuhaan og panahom sa House Justice Panel member nga si Kongresista Terry Ridon bahin sa pagbaton og 106 ka mga boto aron siya ma-impeach. Daan ang gihimakak ni Duterte ang mga pasangil bahin sa giingong questionableng paggamit sa confidential funds o guban pa. So, na yung makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Maong mag-agad na lang ang Vice Presidente sa mamahimong resulta sa umaabot nga 2028 presidential elections. Subay na kini sa mga nanggawa sa survey, diin miapas ang ubang mga posibleng mo kandidato pagka Vice Presidente ug halos mutupong na ang ratings ngadto kang Duterte. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa dakbayan sa Sugbo, pahugtan. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Dihay Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so fast. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu!
Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa atong mga balita, pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa Dakbayan sa Sugbo, buot pahugtan ni Mayor Nestor Archival. Kini aron dili maamong ang ubang mga batan-on sa managlahing mga aksidente sa dalan. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Buot ni Mayor Nestor Archival nga pahugtan pa ang kasamtangang mga ordinansa sa dalan sa Dakbayan sa Sugbo. Ilabi na panahon sa kagabihon. Gikasub-an sa mayor ang gidangatan sa 14 anyos nga lalaki. Di inadas magansiya sa usa ka modern jeep sa Archbishop Reyes Avenue. Apan nakalasang niyang kinabuhi kadugayan. Matod sa investigasyon sa PNP, nga gikan lang ni duwa og basketball ang barkada sa mong biktima og nahitabo ang pagkadasmag kaniya nitong Abril 30 sa kaadlawon. Paday ng panagsabot nilang Mayor Archival og sa PNP bahin sa masugot ka pagpatuman sa local ordinances ubos sa Safer Cities Initiative sa Department of Interior and Local Government. Kay kung hapsay man na pagpatuman sa mga lagda, batok sa mga naglaroy-laroy sa gawas panahon sa lawom nga kagabihon, magpabilin ang kaluwasan sa dalan. I don't really know what happened. The reports are actually sketchy kayo kaya nakarunod sa internet. But we're pushing very hard na kanyang atong implementation sa Safer Cities ato din ang pagdudukan. Gibunyag usab ni Archival nga lakip sa konsiderasyong himuon mao ang posibleng intervention sa syudad alang sa Safer Cities Initiative. Tungod nini, buot sa mayor nga manubag ang mga ginikanan nga gingong nagpasagad lang sila mga anak nga manggawas panahon sa kagabihon. Kung dili kaya sa mga ginikanan, then the city government will intervene. Gipahinumduman usab ni Archival ang mga mayor ang tanang mga driver nga ipabilin sa kanunay ang disiplina sa pagmaneho. May numdumang nasuta sa kapulisan nga natagpilaw ang rider sa pagmaneho niya ng panahona mong nakabangga sa mong batan-on. Gawa sa pagtuman sa mga batakang balaod sa trapiko, gihangyo ni Archival ang ubang mga driver nga magbaton kanunay og kortesiya ngadto sa isig kaingon aron wala nay hassle kadugayan. We have a meeting with the TMC. I already asked them to give us the right directions on how. Because kung atong tan-awon, grabe ang pagkaway disiplina sa ubang mga drivers. Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi magpadayon pagpatuman sa 4-day work week. Hinoon posible kining ilibkas suman sa himoong evaluation. Ang kasayuran nato ni Mary Rose Sagarino. Magpadayon karong simanaha nga 4-day work week ang syudad sa Mandawi. Matud ni Attorney Gonzalo Maligon Jr. ang City Administrator nga magpabilin una ang sistema aron dili maglibog ang mga tao o gisaulog pasab karong simanaha ang fiesta sa syudad. Dugang pa niya nga susihon pa kung aduna bay maayong epekto ang pagpatuman sa 4-day work week. Or next month, but we'll make a decision within the week. Atong evaluaton man sagod kay ang basis anang nag-adapta ng 4-week niya work from home sa Fridays, makasave ta. So, we will have to determine kung nabagay savings sa kurente, di ba, sa giyo sa mga offices, ang sa motor pool, kuhaon pa na nato nga data, kung tinuod bang doon na impact. Kaya kung wala impact, then we'll go back to the usual.
Di ba? Kung na-impact, substantial bang impact? Gipatuman sa syudad ang 4-day work week ni atong Abril sa tinguha nga makadaginot og kuryente ug gasolina subay sa taas nga presyo sa petrolyo. Sa sistema, Lunes hangtod Huwebes mo report sa opisina ang mga empleyado samtang sa Biyernes gipatuman ang work from home. Bisan pa niini, aduna gihapon skeletal workforce sa Biyernes. Nagbilin og pipila ka mga personnel aron magpadayon ang operasyon sa City Hall. Ang mga importanteng buhatan sama sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi, City Disaster, City Hospital ug City Health Office ang nagpadayong abli bisan Biyernes. Gawas sa Mandawi, pipila pa ka mga lokalidad sa Sugbo ang nagpatuman sa 4-day work week. Hinuon kagahapon, gilibkas na sa Kapitolyo ang ilang pagpatuman niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihatag na sa Lapu-Lapu City Government ang rice subsidy ngadto sa mga public jeepney drivers nga apektado sa global fuel crisis. Moabot sa 980 ka mga PUJ drivers ang nakadawat og tag na 10 ka kilong bugas. Nagagikan ang listahan sa mga beneficiaries gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa rehiyon. Kabayan kini sa gihimong lakang sa syudad aron matabangan ang mga apektadong sektor sa nasinating krisis. Nangunay ang City Social Welfare and Development Office sa pag-apod sa maong rice subsidy pinasikad sa mando ni Mayor Cindy King Chan. Gitapos na sa Cebu City Government ang pagpatuman sa 4-day work week ug nabalik na sila sa naandang oras nga ting trabaho. Mato ni Mayor Nestor Archival nga sukad gipatuman ng 4 ka adlaw nga ting trabaho nakadaginot ang syudad ug konsumo sa kuryente. Nigamay usab ang bayranan sa tubig sa unang 2 ka semana nga pagpatuman sa mas gipamubo nga panahon sa ting trabaho. Apan ni dako hinuon ang water bill sa City Hall kadugayan maong gisusi nga kung aduna bay mga leaking sa mga tubo. Paninghuaon usab ni Archival nga padayunon ang mga lakang aron makadaginot sa paggamit sa resources sa dakbayan. Dili pa hinuon masuta sa mayor kung naapektuhan ba usab ang revenue collection sa syudad tungod sa gipatumang 4-day work week. Dili na madayon ang pare nga paingon ng ordinahan sa pagka-obispo sa Diocese of Tagbilaran sa Bohol, gumikan sa personal niini nga hinungdan. Matod sa giluwatang pamahayag ni Father Gerardo Saco Jr. nga kinasingkasing niyang nakabot ang maong desisyon human kapilan niya kining gihunahunaan. Nasayod hinoon ang mao nga pare sa mga kinutuban sa iyang mahimo ug mga kakuwangan. Gihangyo ni Saco ang sabton lang una ang mao nga desisyon aron makapadayon siya sa papangalagad sa Ginoo ug sa parokya. Gitudlo ni Pope Leo XIV si Saco ug mahitabo unta ang mao nga episcopal ordination ug installation karong Mayo 26. Siya unta ang mupuli kang Arsobispo Alberto Oy human nga gipabakantihan ang mao nga posisyon. Gikasubo ni Oy ang nahimong desisyon sa maong pari apan gitahod niya kini mao nga desisyon. Mosunod, duha ka mga langyaw nga sakay sa motorsiklo na dumbulan, naangol. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatapong panayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Balik sa ato mga balita, duha ka langyaw nga sakay sa usa ka motorsiklo nangaangol human madumbol sa mi-overtake nga bus didto sa lungsod sa Santander niadtong Sabado sa gabii. Ang mga biktima gida sa tambalanan human makaangkon kadaot sa lawas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Angol ang duha ka langya human madumbol sa mi-overtake nga bus nga gisakyang motorsiklo sa National Highway sa barangay Kanlumakad, lungsod sa Santander, alas 10 sa gabi nitong Sabado. Ang biktima giilang nga si Martin Mitchell-Meyer, 46 anyos, usa ka Austrian national, software developer ug ang iyang angkas nga babaeng African national nga si Liliana Waltera Weir, 38 anyos, usa ka magtutudlo nga kasamtangan nga nagpuyo sa barangay Kanlumakad, lungsod sa Santander. Sa investigasyon sa Santander Municipal Police Station nga pulos nagsumay sa susamang direksyon paingon sa south ang biktima ug ang Sunrace bus nga gipanagiya sa Jerel Transport nga gimaneho ni Jonathan Valiente Taak-Taak, 44 anyos, nga taga barangay Caceres, lungsod sa Uslob. Pag-abot sa mga lugar misuway pag-overtake ang Sunrace bus ug sa dihang kapadung na kini nga misignal paingon sa wala, iyang nadumbol ang motorsiklo nga gimaneho sa langyaw. Tungod sa impact nalagpot ang driver ug ang angkas niini nga miresulta sa ilang pagkaangol. Dali sila nga gipangdala sa Uslob District Hospital tungod sa kadaot sa lawas nga ilang naangkon, samtang ang driver sa Sunrace bus nga si Taak-Taak gikustorya na sa Santander Police Station ug giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Arnold Bustamante, CCTV News. Lalaki nga nabutang sa listahan sa PNP ug PDEA 7 nga high value target ang nadakpan sa buy-bust operation gahapon sa Barangay Guadalupe sa siyudad sa Sugbo. Dulan sa 1 milyon ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Usa ka high value target ang napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office ato sa ginusad nga buy-bust operation alauna 3 sa hapon kagahapon sa sitio Susco, Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado gilan ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Juvito, 27 anyos, nga residente Rosam sa mga lugar. Nasakmit sa mga operatiba ang duha ka dagkong puto sa kituang shabu nga motimbang sa 125 gramos nga dunay estimated average market value nga 850,000 pesos. Lakip na ang buy-bust money, usa ka cellphone ug ubang mga ebidensya. Ang mga nakuhang ebidensya girisuna sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis, samtang ang suspitsado gibalhog na sa detention cell sa PDEA 7 sa Sudlon sa Barangay Lahog sa siyudad sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang suspitsado human nila madawat ang impormasyon gikan sa ilang confidential informant. Base sa nakuha nga kasayuran, makabaligya sa Juvito 500 gramos ngadto na sa usa ka kilo nga shabu matag simana gikan siyang supplier. Giandam na ang kasong kanapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 batok sa suspect. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalias Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu!